Nakakatuwa po. Alam niyo po ba, ako'y masaya nandito na naman ako. At kataon naman na birthday ng aking mami, Mami Mimi. At si Pastora Mimi po kasi, karaniwan tinatawag ko dyan, hindi Pastora Mimi, Mami Mimi. Kasi po, gusto kong malaman ninyong lahat, ang mag-asawang Alvarez ay isa sa pinakamatindi naming inspirasyon sa aming leadership ng Jesus the Messiah. Kaya palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Di ba? Nakalagay dito kanina, Mama Lola. Mama Lola. Dito sa inyong tribute kay Mami Mimi. At ako po ay nakikimami. At totoo po na 7 years na nandito ang Jesus the Messiah sa kanilang pamumuno. Nakikita natin kung paano tayo lumago sa Panginoon. Nakikita natin na maraming kagalingan na nangyayari, maraming umaangat ang buhay, at maraming nababago ang puso sa paglilingkod sa Diyos. Okay po ba yun? Kaya tayong lahat po na nandito ay darating tayo sa panahon na tayong lahat, habang tayo ay nahuhubog ng ating Panginoon sa pag-attend muna ng JTM Pasig, sa pakikinig ng kanyang salita, at paniniwala at pananampalataya na ang lahat ng salita ng Diyos ay siguradong mangyayari sa atin. Doon po lalong tumataas ang ating pananampalataya at ibinibigay natin yung ating sarili sa ating Panginoon bilang tayo ay mga tagapaglingkod ng Diyos. Amen po ba yun? Tayong lahat po yung ganun. Parang kaming mag-asawa ni Pastora Esther na nung maranasan namin ang lahat ng himala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, kami pong dalawa ay talagang itinalaga na namin ang aming buhay na kami maglilingkod sa Diyos hanggang siya ay dumating, at habang buhay na nandito kami sa lupa ay kami maglilingkod. Praise God for sa mag-asawang Alvarez. Salamat sa inyong dalawa at masaya ko. At ang idideklara ko ay ang pinakamahabang buhay sa inyong dalawa at pinakamatagumpay na buhay sa inyong dalawa. At makakatouch yung nagpapaaral siya ng mga, kahit nga hindi nga niya sabi ng isa, hindi ko naman kayo kaano-ano. Tapos pinag-aaral niyo ako. Ano po yun eh, pagka pala yung puso natin ay lumago sa isang pananampalataya, lahat ay kaya nating gawin. Amen. Amen. Kaya po tayong lahat na nandito, yung makita natin na lahat ng himala ay po pwedeng mangyari kapag ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya tayo pong lahat ngayon ay, ang pag-aaralan natin po ay it's your time to reign under the anointing of God. It's your time to reign under the anointing of God. Ang ibig sabihin, kanina, ang inaawit natin, tulad ng mga agila tayo ay lilipad, di mapapagod ating mga pakpak. Hindi po ba? Na tayong lahat na nandirito, bakit ba tayo ay ikinukumpara sa isang agila? Ang isang agila po ay kayang lumipad ng napakataas. Kaya niyang pumailan lang sa kalangitan dahil ang pakpak niya ay matatag. Tayo po pala ay kailangan din ay maging tulad ng isang agila. Napapanahon na after 7 years na tayong lahat na nandirito ay patuloy na hinuhubog ng ating Panginoon. Tayo ay inihahanda ng ating Panginoon sa isang matinding pagsisilbi sa Kanya. Amen po ba yun? Ay parang walang nakakarinig ha? Tayo ay makikita natin, di ba? Si Cathy biglang magiging pastora yan, di ba? Si Arvin, di ba? At nakikita ko ang pamilya ni Dr. Arnold, di ba? Lahat. Naranasan na natin ang himala. Nagkasakit tayo, tayo gumaling. Kinapos tayo, pero tayo ay pinrovide ng ating Panginoon. Di ba? Once in our lives, na-depressed tayo, pero tayo pinasaya ng Diyos. Di po ba? Ang lahat po ng bagay, kapag ating ibinigay sa ating Panginoon, it is time to reign under the anointing of God.
ang ibig sabihin po ng anointing, under the power of God. Wala pong iba na makakasolve ng ating problema kung hindi po ang kapangyarihan ng Diyos na nasa atin na. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon po, nasa atin na yung kapangyarihan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, may kapangyarihan ka. Hindi ba? Di ba pagka nagsalita ka, pag may kapangyarihan ka na, si Duterte, pag nagsalita may kapangyarihan. Pag nagsalita siya, may nangyayari. Lahat tayo meron ding kapangyarihan. Dahil tayo, ang kapangyarihan natin ay nanggagaling doon sa makapangyarihang Diyos na ating tinanggap at pinanampalatayahan. Nakuha po natin yon. Tayo pong lahat na nandito. Kaya po kailangan, sabi niya, pag sinabing it's your time to reign, tayo ay napapanahon na para gawin kung ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Isa sumagot. Gusto niya ng lechon, mamaya, yung malakas sumagot. Malaki lechon mong ibibigay sa iyo. At nakakatuwa po, Psalms 146, verse 1 to 10, sabi niya rito, ito po, nung binabasa ko to, ito po yung nagpapalakas sa atin, yung ating connection sa Diyos. Kasi hindi po tayo po pwedeng mag-reign sa kapangyarihan ng Diyos pag hindi nangyayari sa atin to. Sabi niya rito sa Psalms of David, praise the Lord, let all that I am praise the Lord. Purihin ang Diyos. Hayaan mo na ang buong buhay mo, all that I am, ay nagpupuri sa ating Panginoon. Yun po yung isang bagay na kailangan na maintindihan natin. Yung buong buhay mo, nagpupuri sa Diyos. Yung buong parte ng buhay mo, thank you Lord, meron. Thank you Lord, may buhok pa ako. Parang gano'n. Nagpupuri ako sa iyo. Thank you Lord, ang lakas-lakas ko. Naiintindihan natin. Praise the Lord, let all that I am praise the Lord. I will praise the Lord as long as I live. Ang ganda. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God with my dying breath. Para bang sabi ni David, kung ako ay parang nanghihina na at nawawalan na ako ng hininga, I will still praise God. Kasi pag nawala na hininga mo, kay Lord ka rin naman pupunta sa kalangitan, di ba? Kasi meron kang buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ni David, ma-inspire ka, kahit na parang nauubos na hininga mo, ang sabi niya rito, I will sing praises to my God. Para bang kumakanta ka pa ng tulad ng isang agila, tayo ay lilipad. Di ba? Alam niyo po ba, yung tayo ay lilipad, we will soar high. Ang ibig sabihin niyan, tayong lahat ng mga nandirito, hindi tayo mawawala ng lakas. Palagi kapag ka si Lord ay nasa buhay mo, as long as you are reigning with Christ, kaya mo ang lahat ng mga bagay na may kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya nga nandito ka pa eh. Kaya nga nandito tayo na matatag tayo. Hindi tayo natitinag, hindi tayo natatakot. Lumagpas na nga yung COVID, nang hina na yung COVID, tayo malakas pa. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ang kaaway, nang hihina din. Tayo, pinalalakas ni Lord. Di ba? Bakit ako? Na-COVID din ako. Kami ni Pastora, nandiyan kami sa mission na hospital. Hindi ako natakot. Si Dr. Ran, hindi natatakot eh. Nandun sa tabi ko eh. Positive ako. Pero tingnan nyo, yung pananampalataya ko, Kati, wala akong naramdaman na may sinat-sinat lang ako. Wala akong naramdaman na nawawalan akong panlasa. Kasi ang dami-daming nagdadala doon ng prutas. Kinakain ko palagi. Makita mo, may magdadala ng tubig. Ang dami-dami. Inom ako ng inom ng tubig. Pero kaming mag-asawa, pagka, yun nga mga nurse doon, hindi natatakot, ini-injectionan kami. Parang hindi sila natatakot na positive kami. Ba't ako'y matatakot? Sila nga hindi takot eh.
Tama ba? Sila hindi natatakot. Si doktora, nagpupunta doon sa amin. Hindi sila natatakot. Eh bakit ako matatakot? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, eh bakit ka natatakot? Eh pagagalingin ka naman ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. I will praise the Lord as long as I live. Ang bagsik niyan, ang tindi ng kapangyarihan niyan, na habang tayo kahit may sakit ka, praise God. Di ba? Habang ikaw parang, ano ba ibabayad ko sa ospital? Praise God. Meron ako ibabayad dito. Praise God dahil my God is my provider. My God is my healer. Hindi ba? Praise God. Siya ang magtataguyod sa aking buhay. Siya ang magpapahaba ng buhay ko. Kaya ako nandirito, buhay na buhay. Guwapo pa rin kahit papano, di ba? Di ba? Makita natin. Tuloy natin ito. Ang ganda-ganda nito. Sabi niya rito, do not put your confidence in powerful people. There is no help for you there. When they breathe their last, they return to the earth and all their plans die with them. Tuloy natin. Sabi sa verse 4, but joyful are those who have the God of Israel as their helper, whose hope is in the Lord their God. He made the heavens, the earth, and the sea, and everything in them. He keeps every promise forever. Eh saan ka pahahawak? Kung hindi sa lumikha sa iyo, kung hindi doon sa naglikha ng langit at lupa, ang sinasabi palagi na sabi niya, He keeps every promise forever. Ang ibig sabihin sa Tagalog ng He keeps every promise, lahat ng pangako niya, pinangyayari niya. Forever yon. Hanggang nandito ka sa lupa, hanggang nasa langit ka, ang pangako niya tuloy-tuloy pa rin. Nagiging masaya ang buhay mo sa kalangitan, kasama mo pa rin ang ating Panginoon. Napakaganda nito na ang lahat ng pangako ng ating Panginoon, binaback-upan niya, nangyayari sa atin. Kaya yung nasa harapan ko ngayon, kayong lahat na nandito, pati ang finances mo, baback-upan ni Lord yan. Walang maghihirap dito, walang kakapusin dito, walang hindi makakatapos ng pag-aral dito. Lahat ng mga magulang nyo, magugulat kayo in God's time. Magugulat kayo, bubuhos ang malalaking pagpapala sa inyong pamilya mismo. Sino may gusto nun? Amen po ba? Nakailangan natin. Ang kailangan mo lang, pananampalataya. Ang kailangan mo lang ay paniniwala. Ay, hindi na yata ako yayaman. Huwag mo sasabihin yan. Ay, hindi na yata ako gagaling. Huwag mo sasabihin yan. Ay, hindi na yata ako makakatapos ng pag-aaral. Watch your mouth. Kailangan na maintindihan natin lahat ng sinasabi natin, nadidinig ng Diyos. At ang sinasabi ng ating Panginoon, I will do to you the very thing I heard you say. Kaya mag-ingat ka, laging positibo ang sasabihin mo para ang buhay natin ay lumago ng lumago sa isang pananampalataya na makikita lang natin sa ating Panginoon. Di ba? Di ba, Pastora Maymay, tayo buhay pa, di ba? Buhay na buhay tayo na makikita natin. Kasi ang sinasabi ko palagi pagkagising ko, Panginoon, pahabain mo pa ng todo-todo ang buhay ko. Marami pa kaming gagawin, marami pa kaming assignment na hindi namin nagagawa, at marami pa kaming assignment na uumpisahan pa lang namin. Kaya ang ating Panginoon nakikinig sa ating lahat, na tayong lahat na nandirito ay makita natin, ang Diyos natin ay mabuti. Verse 7, sabi niya rito sa verse 7, He gives justice to the oppressed and food to the hungry. The Lord frees the prisoner. Di ba? O nakalagay dito, He gives food to the hungry. O di ba kayong lahat ay parang nagugutom na, mamaya may kakainin tayo. May pumasok na lechon doon, nakita ko. Tama, itong sinasabi dito, the Lord frees the prisoner. Di ba? At sabi niya na the Lord, He gives justice to the oppressed and food to the hungry. Lahat ng busog pa, hindi kakain mamaya. Sino gutom na dito? Sabi niya, He gives food to the hungry. Alam ko naman natatakam na kayo kanina. At sarap kaya ng lechon na ganito lang kahaba. Oo, di ba? Amen po ba yun? The Lord opens the eyes of the blind.
The Lord lifts up those who are weighed down. Ha? Yung lahat daw po ng ibinababa ay iniaangat ng ating Panginoon. Ang lahat sa atin, kailangan natin na maging mapagpakumbaba para tayo ay iangat ng ating Panginoon. Ha? Ang ganda nito The Lord lifts up those who are weighed down. The Lord loves the godly. Yung makadiyos ka, sabihin mo dyan sa katabi mo, kung makadiyos ka, love na love ka ni Lord. Ang makadiyos kasi yung nagpupuri ka, nagpapasalamat ka, Kati, di ba? Si Kati, dalawa na ang anak niya, di ba? Ang bilis mo ngayon gumawa. Tinotodohan ni Arvin, ha? Nasaan ba si Arvin? Ha? Nakikita natin Nakakatuwa. Pag nakikita ko nga yung si Kati, tuwan-tuwa, yung kanyang, si Arvin, tuwan-tuwa dun sa kanyang mga anak. Kasi malaking blessing ng ating Panginoon yan Every children is a blessing from the Most High. At kailangan natin laging nagre-rejoice. Tayong lahat ng mga nandito. Tuloy natin sa verse 9, sabi, The Lord protects the foreigners among us. He cares for the orphans and widows, and He frustrates the plan of the wicked. Mahal daw ni Lord ang mga byuda. May mga byuda na dito di ba? O, tingnan mga. May kending pa. Parang gusto pang mag-asawa niyan. Looking for one. Foreigner. Hindi ka naman maselan, Foreigner na uugod-ugod na. Pero yun tingnan mo siya. A widow na ang saya-saya niya. Nagsasaya siya, yung sinasabi niya na gusto ko foreigner. Maaaring ginagamit lang niya yun para siya sumaya. Pero pag may foreigner na, gusto mo Ukrainian, papadalang kita. Foreigner. Agagwapo pala na ng mga Ukrainian para mga artista. O gusto mo Russian. Foreigner Puti. Puti. Puti naman yun Di ba? Hayaan mo, pagpipray ko, Ukrainian ang lumigaw sa iyo. Matapang yun, Oo, ang Ukrainian, hanga ako na ipinaglalaban nila ang demokrasi. Nakakagulat na iba't ibang nasyon, Doktor, nagpupunta sa Ukraine para ilaban ang Ukraine sa mga Russians. Ngayon lang ako nakadinig ng ganun Para bang sa Pilipinas, halimbawa may kagyera tayo, may pumupunta ritong Indonesian, Malaysian, Singaporean para tulungan tayong lumaban sa ating kaaway. Ibang klase yun. Merong move si Lord na kung minsan di mo maintindihan, pero magiging masaya ka. Dito rin sa Pasig, merong gagawin na special move of God sa inyong lahat ng mga nandito na minsan parang hindi mo maintindihan, bigla ka na lang yumaman. Bigla ka na lang binibigyan ng anak mo ng mga libo-libo na hindi naman nila ginagawa dati. Bigla na lang na wala kang trabaho, may tumawag sa'yo, binigyan ka ng trabaho at kakaiba ang sweldo mo. Hindi ba? Na tayong lahat ng mga nandito, makita natin, it's your time to reign under the anointing. Ang anointing, ang kapangyarihan po ng Diyos, kahit ano pwede. Basta nanampalataya ka, kahit ano ang gusto mo, Kati, na mangyari sa buhay mo, may mangyayari talaga. You are under the supervision of the power of God. Kaya tayong lahat na mga nandito, makikita natin, may magandang mangyayari sa ating mga nandito. Kaya praise God na ang buhay natin ay pinagaganda ng ating Panginoon. Nawala ang ating Psalms 146. Ayan. Sabi niya rito na the Lord will reign forever. He will be your God, O Jerusalem, throughout the generations. Praise the Lord. Na tayong lahat ng mga nandito. Biro mo yung ating kaapu-apuhan, nakilod pa rin. Kaya kailangan maging matagumpay tayong mga Kristiyano na naniniwala at nananampalataya sa iisang Diyos. Dahil merong tayong maitatransfer sa ating mga kaapu-apuhan
na kahit nawala na tayo, sila ay nagpupuri, sila ay umaangat ang buhay, silang lahat ay makikita mo na nagsisilbi sa ating Panginoon. Yun ang mangyayari kapag ikaw ay patuloy nakita mo na ikaw para bang yung kapangyarihan ng Diyos na natili sa iyo. You reign with His power. You reign with His Spirit na tayong lahat ng mga nandito ay makita natin. Kaya praise God. May inassign dito ang ating Panginoon ang mag-asawang Alvarez na hindi natatakot talaga. Yan lang mag-asawang doktor na yan ang hindi takot sa COVID. Ang COVID ang takot sa kanila. Amen po ba? Kaya pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya tayong pong lahat ng mga nandito ay maintindihan natin. It's your time to reign under the anointing of God. At kailangan na maintindihan natin. Huwag natin na pagtagalin. Praise God, nakabalik ka sa worship team. Di ba? Ilang buwan ka bang nawala dito? Ha? Ilang taon ka nawala? 2? Hindi ba nandito ka na dati? Hindi ba kumakanta ka nun dati? Nadidinig ko na yung boses mo dati. Sa worship team, wala. Pero ala ka pa sa worship team. Pero nagpupunta ka pa rin dito, ganon. O tingnan mo, dumating yung panahon na yung kanyang kahusayan sa pag-awit ay ginamit niya na ikaw ay nasa tamang direksyon ng buhay mo. Ikaw ay ginagamit mo. Alam ko, kakalasi ka ni Kambal di ba? Kayo yung mga matatalino dyan sa na makita natin. Kaya yun yung makikita natin Tingnan nyo po siya. Matagal na dito, marunong siyang kumanta, maganda boses niya. Pero dumating yung panahon. Sabi niya, it is her time to reign under the anointing of God. Your time will be coming. Meron darating sa buhay mo na ikaw mismo ay magkukumit ka sa ating Panginoon. Nakuha po ba natin yon? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ngayon na ang panahon ko. Kaya kailangan natin na maintindihan 1 Samuel 16:1-13. Sabi niya rito sa 1 Samuel 16:1-13, basahin po natin. Kayo dito, ang ganda dito, malaki. Dito ako. Sabi niya, now the Lord said to Samuel, you have mourned long enough for Saul. I have rejected him as king of Israel. So fill your flocks with olive oil and go to Bethlehem. Find a man named Jesse who lives there, for I have selected one of his sons to be my king. Kapag ka ang puso mo pala ay nasa Panginoon, Kati, ipahanap ka ng Diyos. Sasabihin, Mimi, hanapin mo yung pamangkin mo ba? Pamangkin? Hanapin mo yung pamangkin mo. Nandoon sa East Gate. Nagmomongha sa East Gate, tawagin mo. Na siya ay gamitin mo, kasama yung kapatid niya. Kailan ka pa umuwi dito? Last year pa ba? Ganun ba? Sasabihin niya, Dr. Arnold, sasabihin ni Lord, hanapin mo yung asawa ni Cathy. At siya ay napili ko, nagagamitin ko dito sa JTM Pasig. Sino kaya yung nakakaintindi ng sinasabi ko? Pagka meron ka nang naipon sa puso mo, eto tingnan nyo mabuti, pagka ikaw ay mayroon nang naramdaman ang Diyos na ikaw'y malapit sa Kanya, lagi kang nagpupuri sa ating Panginoon, lagi mong sinusunod ang ang plano niya, lagi kang nakikiflow kung ano ang meron dito sa JTM Pasig, nakikisama ka, nagiging consistent ka sa tithes and offering, napapansin ka pala ng Diyos yun. Sabi niya, hanapin mo yung mga faithful kay Lord, gagamitin ko yan, napili ko na sila. Sino kaya yung gustong mapili ni Lord dyan? Nakuha niyo ba yun? Nakuha niyo ba yun? Ako, alam ko, pinili ako ng Diyos kaya nga ako nandito Alam ko, pinili ng Diyos yung mag-asawang Alvarez. Kasama ang kanyang mga anak, kasama ang worship team. Nakakatuwa, ang worship team dito, mga Alvarezes. Hindi ba? Nagigitara, di ba? Na merong ginagawa. Sabi niya rito,
I have rejected him as king of Israel, so fill your flask. May nireject si Lord. Alam niyo po ba? Huwag kang papayag na ma-reject ka ni Lord. Yung palang hindi sumusunod sa Diyos ay isang reject. Si Haring Saul po ay inutusan ng ating Panginoon nung kanyang kapanahunan, nung siya ay hari pa, pero hindi niya sinunod ng detalyadong utos ng ating Panginoon. Ang sabi niya, patayin mo lahat ang hayop, mga kambing, mga tupa, lahat. Lahat ng inutos ng ating Panginoon, pero meron siyang hindi sinunod. Sabi niya, Lord, yung mga hindi ko pinatay na hayop, i-offer ko naman sa templo mo eh. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi mahalaga sa akin yung i-offer mo, ang mahalaga sa akin ay yung pagsunod mo. Ay parang hindi nyo naintindihan masyado. Ha? Ang sabi ng Lord, hindi mahalaga sa akin yung ino-offer mo sa akin, mas mahalaga sa akin yung iyong pagsunod sa sinasabi ko. Kasi pag sumusunod ka kay Lord, pati lahat ng tithes and offering niyan, masusunod mo eh. Kaya ang susi sa ating Panginoon para ikaw ay mapalapit sa puso ng ating Panginoon, ikaw mismo maging masunurin ka sa lahat ng bagay. Masunurin kayo sa pastor, di ba? Pag sinabi ng pastor na dalawang Alvarezes dito, sumunod kayo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matigas ulo. Amen ba? Nakuha niyo po ba yun? Tayong lahat ng mga nandirito, sabi niya rito, verse. Tuloy, yan. But Samuel asked, how can I do that? If Saul hears about it, he will kill me. Take a heifer with you, the Lord replied, and say that you have come to make a sacrifice to the Lord. Tingnan niyo ang sabi ni Samuel, paano ko yan magagawa? Pag ginawa ko yan, baka patayin ako ni Saul. Alam niyo po ba, tumingin kayo kay Bishop, pag inutusan ka ng ating Panginoon, bibigyan ka rin ng way ng Lord para masunod mo siya. Bibigyan ka na ng paraan para hindi ka mapahamak, para hindi maitaya yung buhay mo. Kaya kailangan na maintindihan natin, importante po, magsaya ka dahil ikaw yung inuutusan ng Diyos. Pag hindi ka inuutusan ng Diyos, walang tiwala sa iyo si Lord. Di ba? Kahit anak mo, pabibilin mo halimbawa dyan ng saging. Ang halaga ay 100. Hindi mo mabigyan ng 200 kasi baka hindi isa uli yung sukli na 100. Ganon din ang ating Panginoon. Pag inutusan ka, kailangan sabi niya, how can I do that? Sabi niya, pag nadinig ito ni Saul, papatayin niya ako. Sabi ng ating Panginoon, hindi. Kumuha ka ng isang handog, pumunta ka doon, at sabihin mo sa kanila, magsasacrifice ka kay Lord. Tuloy natin ang ating binabasa sa verse 3. Sabi niya, invite Jesse to the sacrifice, and I will show you which of his sons to anoint for me. So Samuel did as the Lord instructed. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town came trembling to meet him. What's wrong? They asked. Do you come in peace? Kasi po natakot ang mga tao noon kasi si Samuel na pinagtiwalaan ng ating Panginoon, siya yung nag-anoint kay Saul. Pero nung nagkamali si Saul, ay na-reject si Saul. Kaya yung mga tao natatakot. Sabi niya, do you come here in peace? Sabi niya, do you come in peace? Sabi niya sa verse 5, tuloy natin. Naiintindihan niyo po ba? Yes, Samuel replied, I have come to sacrifice to the Lord. Purify yourselves and come with me to the sacrifice. Then Samuel performed the purification rite for Jesse and his sons and invited them to the sacrifice too. Alam niyo po ba ang ating Panginoon ay marunong sa lahat? Pag pinili ka, lilinisin ka muna niya. Ay, sino kaya yung nakakaintindi? Kung ikaw ngayon ay nakakaramdam ka na ikaw ay pipiliin ng ating Panginoon, magpalinis ka sa ating Panginoon. Magsisi ka ng kasalanan mo, lumapit ka, i-rededicate mo ang buhay mo kay Lord. Para naman na ikaw ay maglilingkod sa ating Panginoon ng malinis. Amen. Mga kabataan, sabihin mo dyan sa katabi mo, magsisi na tayo.
Mga kabataan na hindi sumusunod sa magulang, magsisi na kayo. Di ba? Huwag kayong sagot ng sagot pagka kayo ay pinagagalitan ng nanay at tatay nyo. Sumagot kayo sa exam, mas maganda pa. Amen po ba? Amen. Pag sa exam hindi kayo makasagot, pero sa nanay nyo, sagot kayo ng sagot, nangangatwiran kayo, di ba? Amen ba? Naintindihan po natin? Sabi niya rito, sa verse 6, sabi niya rito, ay, when they arrived, Samuel took one look at Eliab and thought, surely this is the Lord's anointed. But the Lord said to Samuel, do not judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Kailangan po malinis ang puso natin. Sino po dito yung malinis ang puso? Pat hindi nyo maitaas ang kamay ninyo. May mga buhangin ba ang puso nyo? Patay ang puso mo? Hindi po ba? Kasi pag kami nagtanong na, sino rito ang malinis ang puso? Kung talagang malinis ang puso mo, mabilis mong tumaas. Pero pag bigat na bigat ng kamay mong tumaas, kapatid, magsisi ka mamaya. Pagkatapos natin, magpipray tayo na maging malinis ang puso natin. Kasi po pwede kang kumakanta na hindi malinis ang puso mo. Galit ka ron sa gitarista. Di ba? Galit ka ron sa kapwa ng mga backup singer mo. Uy, sintonado kayo. Di ba? Di ba? Hindi malinis ang puso mo. Pabayaan mo lang. Pabayaan mo lang. Hindi malinis ang puso mo, yung katabi mo. Nagngingit-ngit ka kasi nung last Sunday, nanghiram sa'yo ng 100 hanggang ngayon, di pa binabayaran. Hindi ba? Nagagalit ka. Pero alam niyo po ba, ang kalinisan ng puso mo ay may matinding epekto sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Bakit ba sila naglilingkod sa ating Panginoon? Pagod na ang dami-daming pasyente dito, nagba-Bible study pa hanggang alas 12 ng gabi. Di po ba? Kasi po pala, pagka ang puso mo ay naihanda mo sa isang paglilingkod, hindi ka napapagod. Pagka ang puso mo ay maganda, hindi ka nagbibilang ng oras na ipinagsisilbi mo. Amen po ba? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, nagbibilang ka ba? Hindi ba? Ako na lang ng ako na lang ba ng ako? Hindi ba? Sino pa magsaya ka dahil ikaw nga pinili ng Lord? Nakuha po ba natin yon? Sabi niya rito na people judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Kaya pala, sabi ko nga, ako po, alam niyo po ba, ang minamaster ko ngayon, ayokong na-offend ako. Kahit ano ang naririnig ko, halimbawa may nag-comment tungkol sa akin na hindi maganda, ang aking puso ay talagang kalmante pa rin. Para bang yung aking response sa mga negative criticism, hindi ko pinapansin. Ginagamit ko yun para ako ay lumago pa sa pagsisilbi sa ating Panginoon. Kasi pag nagsisilbi ka sa ating Panginoon, mayroon at mayroon na magsasabi sa iyo ng hindi maganda. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ayusin ang puso. Verse 8, sabi niya rito sa verse 8, ang ganda-ganda pinag-aaralan natin. Then Jesse told his son Abinadab to step forward and walk in front of Samuel. But Samuel said, this is not the one the Lord has chosen. Next, Jesse summoned Shimea, but Samuel said, neither is this the one the Lord has chosen. May pinipili talaga si Lord. 8 magkakapatid, isa lang pinili. Pwede naman Pastora Mimi na piliin niya 8, di ba? Para maging masaya si Jesse. Pero yung puso ni David kakaiba. Kahit na ang sabihin ni Samuel, kay Samuel parang ito yung pinili Pero ang sabi ni Lord, hindi yan ang pinili ko. Hindi porke pogi pinili ko. Sabihin mo sa katabi mo, kahit pogi ka, pwede kang hindi piliin.
Kami ni Dr. Arnold, may puso na pogi pa o ano pa. O, di ba? Ano yan? Di ba? Importante rin sa pastor medyo pogi ka eh. Di ba, Arvin? Oo, kahit kalbo, pogi naman. Di ba? Bihira yung may ganyan, ikaw lang na makita natin. Doon ko nakikita eh. Kasi matindi po ang pagsisilbi po sa ating Panginoon. Ha? Pogi naman talaga yan eh. Ginagaya ko lang yan. Di ba? Na makita natin, sabi niya, yun nga yung pang makita mo. Di ba kuminsan, kami, ang magkakapatid kami, 6 kami. Pero bakit ako lang ang pinili ng ating Panginoon? Malamang kakaiba ang puso ko na pagsisilbi sa Diyos. Sabi ng kuya ko, kapatid ko sa Amerika, sabi niya, sinayang mo ang negosyo mo, iniwan mo at ikaw'y nagpastor. Paano kaya yaman yan? Kasi ang mga tao, ang tinitingnan palagi, pera. Ang pera po, available na sa langit na para sa iyo. Susungkitin mo na lang yun pag nagsilbi ka, dahan-dahan niya bumabagsak sa iyo araw-araw. Ang kagalingan bumabagsak sa iyo sa araw-araw. Ang encouragement bumabagsak sa iyo araw-araw. Magugulat ka yung strength bumabagsak sa iyo araw-araw yan. Available palagi. Ang Ukrainian babagsak sa iyo yung bigla dyan. Ang At least siya ma-appreciate mo. Alam niya ang gusto niya. Di ba? Kailangan kasi pag nag-pray ka, alam mo gusto mo eh. Dagdagan mo ng ano. Hindi, ganito lang yan eh. Di ba ang gusto raw niya, puti. Sabihin mo kung anong klaseng puti. Baka puting-puni, balot na balot ng anan na muti. Hindi, totoo po yun eh. 5 years. O, pwede pa yan. 7 years na. Nakalimutan mo na 2 years. 7 years na. Pag-pray mo kung anong klaseng puti, Canadian ba, Australian ba, Amerikano ba, Ukrainian ba, Russian ba, ha? Mamaya, i-specify mo. Baka si Zelensky ang mapangasawa mo. Di ba, President ng Ukraine? Magugulat ka. Kaya lang, ibabala ka nun sa kanyon. Pag nagkamali ka. Masaya ako pag natidinig ko kayo na masaya. Kasi po, ang kalungkutan po ay napapawi ng isang kasayahan in the Lord. Ang sikreto ng buhay para humaba buhay mo, kahit nalulungkot ka, magsaya ka in the Lord. Ha? Para lalong kumanda ang buhay mo. Ako po, mapapansin nyo, kaming mga pastor, lagi kami nakangiti. Kahit hindi kayo sumusunod minsan o madalas, nakangiti pa rin kami. Amen po ba? Kaya kailangan po natin, verse 10, ang ganda itong ating pinag-aaral. In the same way, all 7 of Jesse's sons were presented to Samuel, but Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen any of this. Ang ganda, no? Present ni Jesse ang 7 anak niya. Alam naman niya na 8 anak niya. Sigurado na siya yung huling-huli, yun ang napili ng Diyos. Amen po. 11, sige tuloy natin. Sabi niya rito, then Samuel asked, are these all the sons you have? There is still the youngest. Jesse replied, but he's out in the field watching the sheep and goat. Send for him at once. Samuel said, we will not sit down to eat until he arrives. Sabi niya, sunduin mo na. Nagigigil na si Jesse. Sigurado na to. May napili. 8 lang ang anak ko. 7, bagsak. Pero sigurado na to. Sunduin mo na.
Hindi na makakain si Jesse. Sabi niya, hindi tayo kakain. Habang hindi nyo sinusundo si David. Ngayon, hindi tayo kakain hanggang hindi tayo natatapos dito. Huwag ka nang matakam-takam dyan. Di ba? At tatapusin natin to. Sabi niya, we will not sit down to eat until He arrives. Ganun po yung talagang excitement natin. Verse 12, sabi niya rito, verse 12, so Jesse sent for him. He was dark and handsome with beautiful eyes. And the Lord said, this is the one, anoint him. Wow, ang galing naman. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, you are the one, anoint him. Sige, sabihin mo dyan, huwag ka matakot dyan. Sabihin mo, you are the one. Di ba? Kinikilabutan ako talaga. Kinikilabutan ako na nung ako'y nagpastor, alam ko na ako'y pinili ng Diyos. Kaya as much as possible, pinagbubutihan ko ang pagtuturo. Alam ko na meron akong pabor sa ating Panginoon. Kaya tayong lahat ng mga nandirito ay maintindihan natin na tayo ay kailangang mag-ayos ng ating mga puso, kagaya ng pinag-aralan natin kanina, para yung closeness natin sa ating Panginoon ay ma-develop natin para palagi kang available for selection, na nakahanda ka na mapili ng ating Panginoon. Sino po yung gustong mapili ng ating Panginoon? Amen po ba? Na makita natin, wala pong isang pinakamatinding panawagan kung hindi yung magsilbi sa ating Panginoon. Tayong lahat ng mga nandirito, magugulat ka, wala kang nagiging takot. Sabi niya rito sa ating point number 1, at tuloy natin ating pinag-aralan, the meaning of word reign. Sabi niya rito, ano ba ang ibig sabihin ng word na reign? Ayan. Sabi niya, to possess or exercise sovereign power. To reign. Parang ganon. Para bang, if you want to reign with Christ, kailangan ma-exercise mo yung kapangyarihan na available na galing sa Kanya. Kailangan mailakad mo, maihakbang mo yung kapangyarihan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon para masunod natin siya. Sabi niya rito, tuloy natin ang ating pinag-aaralan. Sabi niya rito sa in Matthew 10:5-8, the disciples were sent out with clear instruction. Sabi niya rito, tuloy natin, ano yung instruction ng ating Panginoon sa Kanya? Announce the good news. Sabi ng ating Panginoon, i-announce ang good news. Ang una palang instruction talaga, mga kapatid, na kailangan nating maintindihan, hindi yung to heal the sick. I-announce mo yung good news, yung magandang balita ng kaligtasan. Yan ang ipagsabi mo. Nakuha po natin. Yung pala na hindi natin nagagawa. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, madalas hindi natin nagagawa. Announce the good news. Ang susunod, heal the sick, raise the dead, cure those with leprosy, cast out demons, give as freely as you have received. Ang ating pong Panginoon, binigyan tayo ng kapangyarihan na nanggagaling sa Kanya. Pag ang kapangyarihan na ating ginagamit ay nanggagaling sa Diyos, sigurado pag yan ay binigkas mo, may mangyayaring himala. Naintindihan kaya ako ng iba? Uulitin ko, pagka yung kapangyarihan na sinabi ng ating Panginoon, announce the good news. Pag in-announce mo yung kaligtasan sa ibang mga tao, sigurado maisasama mo rito siya sa church at magkakaroon sila ng kaligtasan. Sabi niya, heal the sick. Kaya nyo rin gawin yung prayer ng dalawang mag-asawa bago nila gamutin, bago resitahan. Pinagpipray nila yung gamot, pinagpipray nila yung tao. Kasi may kapangyarihan nga tayo na galing sa Diyos eh. Yan ay isang kautusan na para sa lahat. Lahat po na yan kailangan natin gagawin. Sabi niya, raise the dead, cure those with leprosy, cast out demons, give freely as you have received. Na tayong lahat ng mga nandirito. Ano yon? Yung kapangyarihan na binigay sa iyo, ipasa mo sa iba para mangyari na kung merong may sakit, gagaling siya. Ako mismo, pagka hindi nakakaramdam ng maganda, inilelehans ko ang kamay ko. Sabi ko, Panginoon, sabi mo sa mga latay mo, magaling na ako. May nararamdaman akong hindi maganda.
pagalingin mo ako ngayon din. Gumagaling ako. Amen. Amen. Kailangan po natin ito na maintindihan tayong lahat ng mga nandirito. May natututunan po ba tayo? Ako marami kong natututunan habang ako'y nagtuturo. Point number 2, ang sinasabi niya rito, sabi niya sa kanyang believe that you will pass the selection process for God's service. Ano yung kailangan ayusin mo? Yung puso mo. Ano yung kailangan mong ayusin, di ba? Letter A, sabi niya rito sa letter A, do more to develop your inner character. Kailangan po, your old life is gone and a new life has begun. Kailangan mag-umpisa ka ng bagong buhay. Hindi na ikaw yung matigas ang ulo, hindi na ikaw yung chismosa, di ba? Hindi na ikaw yung ayaw na ayaw mong mapupuna ka, matampuhin ka. Sabi niya, do more to develop your inner character. Na yung attitude mo maging maiba. Hindi, talagang ganyan ako eh. Hindi yan totoo. Hindi ka kinreate ng Diyos na may mga kapintasan. Kinreate ka ng ating Panginoon na ikaw malinis, ikaw in the likeness of God, kinreate ka. Hindi totoo na ikaw ay pinanganak na chismosa. Marites, sabihin mo nga dyan sa katabi mo, huwag mo akong laging chinichismis. Hindi ka pinanganak na chismosa. Na kailangan natin, hindi ka pinanganak na manloloko. Di ba? Hindi ka pinanganak na sinungaling. Yun ang sinasabi ni, do more to develop your inner character. Nakuha po ba natin? Mga anak, magpakabait kayo, sundin nyo mga magulang nyo. Sundin nyo dito sa clinic, sundin nyo ang pastor at may-ari ng clinic. Yung attitude mo sa bahay, huwag mong dalhin dito. Hindi uubra yan. Hindi maaari mong daladala yung mga pangit na attitude mo. Kailangan yung attitude mo maging bagong-bago. Amen. Amen. Sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi ako pasaway. Ang ibig sabihin ng pasaway, ayaw mong mapigilan sa ginagawa mong pangit. Pasaway ka. Di ba? Amen po ba yun? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, aray ko. Aray ko. Believe that you will pass the selection process for God's service. Parang ganun lang eh. Nag-e-expand ang Jesus the Messiah. Ano ang susi? Makumbinsin nyo ang pastor at pastora dito na you are ready to be used by God. Silang magre-rekomenda sa iyo sa main office na ikaw ay po pwedeng maging pastor dahil nagbago na ang puso mo. Dahil may puso ka na pagsisilbi, ikaw ay may silbi. May silbi. Pusong pagsisilbi, meron kang silbi na kailangan natin. Take steps to improve the attractiveness of your heart in God's eyes. Ang kukumbinsihin mo si Lord eh. Amen? Pag nakumbinsi mo si Lord, magpo-overflow yan sa mga pastor dito. Ikaw ang i-recommenda. Ano malay mo, maraming magiging pastor dito. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, nakahanda ka bang mapili? Honestly. Oh, sige, honestly. Sino dito yung umaasa na ikaw ay magiging pastor someday? Sino? Taas ang kamay. Ayan. Ah! Si Alvarez. Oh. Ha? Sino? Si Boyet, nandyan. Si Boyet pala. Tumaas ka ba ng kamay, Boyet? Bakante ang JTM Tanay. Kayo ni Larry ang nandun. Lahat ng NPA, igagather natin, magmi-minister kayo sa NPA. Ito, seryoso lang ito. I-check nyo yung heart nyo.
Ikaw ba ay naghahanda na ikaw ay mapili ni Lord para magsilbi sa Kanya? Amen. Hala, mabigat na mga kamay. Si Boyet na lang ang natira. Ito, matigas. Pinagaling ka nga ni Lord, kaya kailangan mabilis ang taas ng kamay mo. Di ba? Dapat nasa langit ka na nga ngayon eh. Ngayon, nandito ka sa lupa. Oo. In-extend ka ni Lord dito para magamit ka. Diba? Amen ba? Tama ba yon? Kami. Kaya kami nagsisilbi sa ating Panginoon. Hindi kami nakasali doon sa namatay na may COVID. Yung kami ay gumaling, lalo kaming nag-apoy kay Lord. Lord, mahal mo pala ako talaga. Ayaw mong mawala ako dito sa pagsisilbi sa iyo. Lord, salamat. Yun ang isang teste na namakita natin na ikaw ay in line na mapili ng ating Panginoon dahil ang mga himala sa buhay mo ay kakaiba. Ukraine. Kaya mo pa kaya yun? Di ba? Ano, Kambal? Ikaw ba naniniwala na ikaw ay naka-line up na mapipili ni Lord bilang pastora, Kambal? Ha? Ikaw, Silver, nakahanda ka ba na maging pastor? Ha? Ba't namumutla ka? Arlie, ikaw ba? Taas mo kamay mo. Dahil totoo po yan eh. Hanggat hindi mo i-desire na ikaw ay nasa selection process ni Lord, hindi ka mag-e-effort na magbago buhay mo, attitude mo, karakter mo, hindi ka magbabago eh. Hindi naman yung kung kailan ka naging pastor saka ka pa nagbabago. Hindi ba mapapatagal ka? Kailangan pagpasok mo sa pastoral team ay maayos ka na. Kasi tayo yung mag-aayos ng mga problema eh. Baka ikaw pa ang maging problema. Sabihin mo, hindi ako yun. Amen po ba? Nakuha niyo po ba? Ang ganda-ganda po na pinag-aaralan natin. Napakasimple pero may mayroong talagang hamon sa ating lahat na mga nandirito na it's your time to reign under the anointing of God. Masarap po, gusto kong sabihin sa inyo, masarap ang maglingkod sa Diyos. I-develop mo ang puso mo, i-develop mo yung desire mo, magugulat ka. Magugulat ka na lamang, nandun ka na pala na nagsisilbi ka. Mag-umpisa ka dito, dahan-dahan ka. Maging Aseret ka, maging Marshall ka. Si Boyet, Marshall na eh. Di ba Boyet? Si Larry. Si Larry ba nandiyan kanina? Larry. Ayun, si Larry. Tingnan mo, sulat ng sulat si Larry. May magpapastor na talaga yan. Lahat ng tigatanay, i-x-ray natin, dadali natin din yung x-ray machine. Magpapakasal ka na pala, gusto mo, Ukrainian din. Alam mo ba, ang saya-saya ko po ngayon. Ang saya-saya ko po na sinasabi, yung let us reign with Christ. Let us be one in serving God. Let us be one in soaring for God. Na tayong lahat ng mga natin dito. Ako, alam na alam ko, ang mga Alvarez, talagang nag-aapoy yan. Ang Kambal, nag-aapoy. Ang ate, nasaan si ate? At children teacher. Si ate, na makita natin. May natututunan po ba tayo? Sabi niya, God judges by faith and character, not by appearance, and only God can see what's on the inside. Kasi kahit na makita namin yung outward appearance ninyo na maayos, ang concern ni Lord kung ano yung nasa loob mo, kung ano yung nasa kalooban mo. Amen po. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbago na tayo. Point number 3, makakain na tayo. Point number 3,
God equips those who trust in Him with spiritual armor. Na kailangan natin na maintindihan na yung mga nagtitiwala sa Diyos, siya yung binibigyan niya ng equipping para maging matagumpay siya sa ministeryo. Amen po ba? Naintindihan po ba natin ito? Sabi ng ating Panginoon sa Ephesians 6:10-18. Sabi niya, Ephesians 6:10-18. Sabi niya, a final word, be strong in the Lord and in His mighty power. Kailangan daw, maging malakas tayo sa ating Panginoon at sa Kanyang kapangyarihan. Kailangan may kalakasan na dumating sa ating mga puso dahil sa Kanyang kapangyarihan. Kaya ka nga nagpunta uli sa worship team eh. Alam mo ba, ang worship team, ito ang isa sa pinakamatinding ministeryo. Na kayo yung umaawit sa ating Panginoon, nagpe-praise and worship. Kayo ang nagkukondisyon ng mga tao para yung kanyang espiritu ay mapunta sa pagpupuri sa ating Panginoon. Napaka-importante niyan. Kaya nakikita natin yan. Sabi niya rito, put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Alam niyo po ba, ang demonyo, aktibo. Lahat ng kasinungalingan ay ipinapasa niya sa ating kaisipan na parang totoo. Kasinungalingan na parang totoo kapag ka ang demonyo ang nagsasabi. Gusto niya yung kasinungalingan ay maging totoo sa iyo. Kaya po ang ating Panginoon ay binibigyan tayo ng mga armor na makita natin. Sabi niya rito sa verse 12, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty power in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Pag may sakit ka, ang sasabihin ng demonyo sa iyo, yan. 1 week na lang ang buhay mo, todas ka. Nagsisilbi ka, walang kwenta yung ginagawa mo. Sisingitan ka ng demonyo. Ginagamit ka lang ng mga tao para ikaw'y mahirapan. Parang ganon. Yung bang demonic yun eh, na ginagawa, sinasayang mo lang ang buhay mo. Para yung sinabi sa akin ng kapatid ko. Sabi niya, paano kaya yaman yan? Buti pa, nagpari ka na lang. Bawal lang pari na may asawa. May asawa na ako noon. Sabi ko, cannot be. Yung bang hindi mo na, yung mga hindi nakakaintindi sa mga spiritual commitment, ang pagmi-ministry, akala nila ay isang hanap buhay. Ang pagmi-ministry po ay isang matinding paglilingkod sa Diyos. Naintindihan po natin. At hindi ka magkukulang kahit kailan. Kakailanganin mo palang ibinibigay na ng Diyos. Hindi ka manghihina dahil alam ng Diyos, pag nanghihina ka, palalakasin ka bigla ng ating Panginoon. Pag ikaw ay hindi gumagawa ng mabuti, gagawin ng Lord sa iyo, magbabait-baitan ka muna hanggang sa bumait ka. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, nagbabait-baitan ka lang ba? Kunwari lang mabait, pero hindi naman. Pero magugulat po kayo. Sabi niya rito, against evil spirits in the heavenly places. Tuloy natin sa 13. Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm. Alam niyo po ba ang labanan ngayon? Kailangan meron kang pananggalang. Meron kang defensive material o power na malalabanan mo ang lahat ng hamon ng mundo para pagkatapos ng digmaan sa spiritual, nakatayo ka pa rin. Isa kang overcomer, lagi kang nananalo sa laban. Kasi ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Okay po ba? Sabi niya rito sa 14, ang ganda nito, stand your ground putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. Belt of truth and the body armor of God's righteousness. Kailangan po na maintindihan natin
na tayong lahat ng mga nandito, kailangan mapanatili natin ang katwiran. Ang buhay na talagang nakilord ka. Kailangan lagi kang nakahanda na tayong lahat ng mga nandito ay makaiwas sa lahat ng ipinadadala ng demonyo na makasalanan. Na huwag mong saluhin yung kasalanan. Ang saluhin mo ay yung kapangyarihan ng Diyos. Huwag mong saluhin ang discouragement. Ang saluhin mo ay ang encouragement na nanggagaling sa Holy Spirit. Yun yung magiging defensive armor mo. Yun yung tigasangga mo ng lahat ng gawa ng demonyo. Sabi niya, for shoes put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. Kaya kailangan po natin na para bang yung mga paa mo, ilakad mo na ang dala-dala mo ay magandang balita ng kaligtasan para lumaganap ang kaligtasan sa lahat ng pupuntahan mo. Meron kang bit-bit na kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Ang lagi mong sinasabi, hindi ka pumupunta sa mga bahay-bahay para mangutang. Ha? Pupunta ka sa mga bahay-bahay para i-share yung kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Di ba? Maigsi lang naman yun na kailangan po pupunta ka sa kaibigan mo. Friend, girl, alam mo, pumunta ako dito, ang saya-saya ng buhay ko. Nung tinanggap ko si Lord, ang saya-saya ng buhay ko, wala akong stress. Lagi kaming maayos ang aming mga bahay. Kaya girl, kailangan tanggapin mo na si Lord, tutulungan kita. Sabihin mo, girl. Hindi ba? Na maintindihan natin. Hindi yung girl, pautang naman, wala akong pera. Sabihin mo, exactly. For shoes put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. 16. In addition to all of this, hold up your shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Na kailangan, yung pananampalataya mo, yun ang pananggalang mo. Pag sinabi, hindi ka nagagaling, tinataningan kita, 1 linggo na lang. Hindi, ang faith ko, by the stripes of Jesus, I am already healed. Di ba? Ay, hindi ka nayayaman. Hindi. Ang sabi sa Biblia, no one shall be poor among you. Walang mahirap sa mga nananampalataya sa ating Panginoon. Meron kang panangga. Meron kang defensive act na pag nagsalita ka, tapos ang mga ibinabato ng demonyo sa iyo. Amen po ba yun? Put on the salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya po kailangan natin magkaroon tayo ng offensive armor. Ang ibig sabihin noon, meron tayong panlaban, meron tayong pansugod. Na tayong lahat ng mga nandirito ay makita natin. Hindi lang tayo yung laging nagdedepensa sa mga pana ng kalaban. Tayo rin ay sumusugod para mapatay natin ang plano ng kalaban to steal and kill and destroy. Tayong lahat meron tayong satisfying life na makita natin. Kaya sinasabi niya ng helmet of salvation para tayong lahat ma-impluensyahan na ang ating kaisipan ay maging bagong kaisipan. Kaisipan na kay Kristo. Yung ating naririnig na pangit ay hindi natin na maririnig. Lahat ng naririnig natin ay mga makapangyarihan salita ng Diyos. Lahat ng nakikita natin ay mga bagay na makaka-encourage sa atin. Kung pangit man ay napapaganda dahil sa ating pananampalataya. Yung helmet po kasi ay kailangan nakatakip yan sa buong ulo mo. Ang proteksyon sa isip mo, sa tainga mo, sa mata mo, sa bibig mo, para hindi ka makapagsalita ng pangit. Kasama-sama po yung lahat na ginagawa natin sa ating lahat ng mga nandirito. Amen po ba yun? May natututunan po ba tayo? Na kailangan na, sabi niya rito, number 3, matatapos na tayo. May kakain na dito ng pansit.
He equips those who trust in Him with spiritual armor. Kung hindi tayo na-equip ni Lord, isang lagnat lang, isang COVID lang na mahina, patay ka agad. Hindi mo ma-depensa yung buong katawan mo sa mga espiritu ng kasakitan. Ang kasakitan po kasi ay isang espiritu na hindi na kaya mong labanan sa pamamagitan ng mga salita at pangako ng ating Panginoon. Amen pa? Si David, sabi niya, David knew he would not be alone when he faced Goliath. Si David, nung inanoint siya ni Samuel, alam niya na siya ay hindi nag-iisa. Kasama niya ang kapangyarihan ng Diyos para mapagtagumpayan niya na patayin si Goliath. Tayo rin po, maraming Goliath sa ating mga buhay. Minsan Goliath ng kakulangan, Goliath ng depresyon, may anxiety ka. Kailangan ay makita natin. Nang i-anoint ka ng ating Panginoon, kaya mong talunin ang lahat ng mga ibinabato sa atin ng ating kaaway. Amen po ba? Maintindihan natin. B, sabi niya rito, it took a bold shepherd boy named David to remind them that they were the army of the living God. Si David po, nung lahat ng bayan ng Israel ay natakot sa mga Pilistino, for 40 days, hinahamon sila ni Goliath. Sobrang tagal bago may mag-respond. Ang nag-respond ay isang kabataan na pangalan ay David. Na-torture pa sila ng 40 days para lang may lumitaw na lumaban. Di ba, Arvin? Na kailangan, kasi kung minsan nagtatagal yung ating mga dinadaanan dahil ayaw mo lumaban. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Pero ngayong hapong ito, alam mo na ang gagawin mo. You have an offensive armor, you have a defensive armor. Meron kang alam sa mga salita ng Diyos. Alamin mo ang salita ng Diyos. Yun ang magpapatumba sa lahat ng plano ng demonyo. Amen po ba? Na kailangan natin na makuha na ang buhay natin ay mayroong makikita. Sabi niya, letter C, matatapos na po tayo. At sabi niya rito, David had armor to match Goliath's armor, but it was invisible. He was equipped with spiritual armor. Na kailangan natin na maintindihan. Hindi naman niya kaya talagang labanan yung si Goliath eh. Pero meron siyang armor of God. Meron siyang promises of the Lord. Meron siyang anointing. Yung kapangyarihan ng Diyos na naibuhos sa kanya nung ilihan siya ni Samuel, ay iyan ay nagwo-work na sa buhay natin lahat na mga nandito. Amen po ba? Nakuha po ba natin yon? Kaya tayo pong lahat ng mga nandito ay makita natin. It's our time to reign under the anointing of God. Tayong lahat po na nandito. Amen po. Sino na yung nagde-decide na ikaw ay makikisorhay ka permanently para magsilbi ka sa ating Panginoon? Amen po? Amen po. Sino po ba yon? Ha? Gusto ko lang makita. Lahat kayo? Lahat kayo? I-anoint namin kayo nila pastora. Ha? Gusto ko lang ikikilos nyo yung buhay ninyo na magsisilbi kayo. Pagka kayo ay sinayaran ng olive oil na ito na inanoint para pagsayad nito sa inyong katawan, sa balat man na i-anoint kayo mamaya, magiging buhay kayo, magiging malakas kayo. Ang espiritu nyo ay laging lumalaban. Hindi kayo magiging talunan. Lagi kayong, you will become victorious. You will be overcomer. Lahat sa bahay ninyo magiging maganda at ang buhay ninyo ay paganda ng paganda. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Sige, i-anoint namin kayong lahat. Pwedeng kayo dyan na lang, wag na kayo dito kasi masikip. Lalapitan na lang kayo dyan. Ha?
Banal na Espiritu, salamat po. Hayaan mo po na ang anointing oil na sumayad sa kanilang noo, sa kanilang kamay, sa lahat ng parte ng kanilang katawan ay maging mapagsilbi sila sa iyo, Panginoon, and they will reign with Christ. At idinideklara ko, ang JTM Pasig will never be the same again. Pagpalain ang pastor dito, Pastor Mimi, Pastor Arnold, ang iyong mga anak, at ang iyong negosyo, ang clinic na ito ay patuloy na pagpapalain tremendously. I declare surplus sa inyong pamilya at idinideklara ko ang pagsisilbi sa ating Panginoon ay makikita dito sa grupo ng JTM Pasig. In Jesus' name, Amen! Palakpakan natin. Ayusin natin ang palakpak natin kay Lord. Salamat po. Salamat po sa inyo.